Okay mga boss, welcome back at gagawa tayo ng review dito sa amplifier. Bali tatlong amplifier yan, mamaya na natin ipatong yung isa. So itong dito banda ay Concert 502. Ano nga ba to? 502 yata to, burado na. Tingnan natin. Concert 502A. So old model na rin to na 502 mga sir, mga boss. Ito malamang hindi na tong original niya. Kasi brown ang board yan, brown. Itong nakalagay ay kulay green. So, ewan ko kung anong nangyari sa dating board niyan. So, as usual, yung mga power transistor niya na gamit ay 8 piraso na 5198 at saka 1941. Ang capacitor naman niya ay 10,050. Tapos, yung pinaka-supply naman niya ay 33.5, 033.5. Tapos, yung production date niya ay March 3, 2008. Ang tagal na pala nito. Old model na talaga to na Concert. Dito naman isang old model din na Sakura. Ang model naman niya ay 5023. Yan. So ganun din, halos magkaparehos lang naman sila. Yan. So production date naman na nito ay 2007. Ayan o. Ganun din, medyo malapad lang yung board nitong Sakura compare dito sa Concert. Ngayon, kung pipili kayo ng amplifier, halos parehas lang 'yan, mga boss, in terms of power. Kasi halos yung design nila parehas lang. Nagkaiba lang yung board at saka yung design ng may gawa na hindi may gawa na pala 'yan eh. Okay, tingnan naman natin yung supply. Ang supply naman nito ay 34, ayan, nakatagilid kasi. 34034. So 0.5 lang yung nilamang nito. Yung height naman nila ng transformer, sukatin natin. Yung height ng transformer ay nasa, hindi natin makita, nasa 6.5 centimeter. So sukatin natin dito 7. Mas matangkad ng konti yung pero konting-konti lang. Yung lapad naman niya ng transformer na yan ay 12. Kay naman ay 12 din. 12 din. So sa size ng transformer, halos same lang, mataas lang ng konti ito. Hindi dahil sa may nakapatong. So 0.5 lang din ang kinaibahan niya ng mga ito ay mga lumang modelong amplifier. Bakit? Kami ni ulit ang busing dalawa. O sige. O sige, may lagay natin. Ilang bossing? Dalawa uli. Wala pang 20 dyan? May 20 ka dyan, kuya? Wala? Ha? May 20 ka lang dyan? Sige. Okay. 80. Ito Kuya. Yeah, salamat din. Okay, balik tayo. May bumili. May bumili. So, yan yung yan yung laman niya. Halos same lang din. 2007, 2008 kasi 2008 na din yung yung PCB niya. So halos magkaedadan sila kung babasihan natin. Kasi malamang mga 2008 na rin to kasi yung PCB 2008. Nakalagay dito 2008. PCB ba nito may nakalagay pura madilim na kasi. Hindi na natin makita. Pero base sa transformer 2008 din. So dalawang old model na ngayon. Meron tayo ditong bagong Joson. Tingnan natin. Ilapag ko muna dito tapos tingnan natin. Itong Joson pala nakasilyado pa yung 2021 yung sticker. Bagong-bago pa lang to pero sira na agad. Tingnan natin at made in China din siya. Yan. Ituloy tayo mga boss. Isa sa mga pinakasikat na brand ng amplifier ngayon at kahit saan sigurong post makita mo to at saka ang daming hindi ko alam kung sponsor sila, kung ano man yung sitwasyon. Magtanong nga ako dyan sa Joson na yan kung sponsored ba sila, binayaran sila
Pinahiram sila ng ano. Kasi ang daming mga vlogger ngayon na hindi ko alam kung sila lumapit sa Joson o nilapitan sila ng Joson. Hindi natin alam. Pero, ang totoo dyan, maraming mga vlogger ngayon na ini-endorse tong Joson. So, sabi nga nila, kapag Joson daw, quality. Yan, ilagay natin, hindi po nanggaling sa akin yan, sa mga nagbablog yan. Kapag naka-Joson ka, solid. Pag naka-Joson ka, quality. Iba pag naka-Joson ka. Yun yung mga bukang bibig nila o yung mga sinasabi nila. So take note mga boss, personal opinion at hindi ko dinidiscredit. Sinasabi ko lang kung totoo nga ba talaga na iba talaga pag naka-Joson ka. Pero hindi naman sasabihin na entire buong Joson na brand ay magre-reflect dahil nag-review lang tayo ng isang party o isang model ng amplifier na binibenta nila. Hindi. Ang purpose lang natin ito ay kukumpara lang itong Joson product na halos same lang din sa laman nitong ano. So ang pinaka-origin talaga dito, hindi natin alam kung Sakura o Concert dito sa Pilipinas So ito may Joson na parang kamukha din sa Concert at saka sa Sakura. Bakit natin nasabi? Kasi halos yung design ng pihitan ito, ang model nga lang niya ay 602 USB BT. So mayroon din ganyan ng Concert, mayroon din ganyan ng Sakura. So in terms of dito sa pictures niya sa harapan, kung titingnan natin dito sa parehas lang din yan at saka dito sa Concert yan. So ganun din, mayroong level ng mic, dalawang mic na kabitan, echo, karaoke, equalizer, surround, bass, middle, treble, balance, volume, input selector, speaker selector, loudness is bass. Tapos may additional na lang siya na SD, memory card at saka MP3 plus Bluetooth, pati power. So nagkaiba lang sa tatak. Ngayon tingnan naman natin yung laman ng Joson. So ulitin ko, sabi nila pag Joson, quality. Yan. Okay, ito yung laman ng Joson mga sir, mga boss. So titingnan natin dito, yung mukha internally dito halos same diyan sa mga ganyan. So parehas din yung kulay green nga lang yung board. Parang medyo mas nahahawig dito sa Sakura. Sa Sakura kasi same lang din sila ng ganyan sa Sakura din. Tapos nagkatalo sila dito sa main board. Ang design kasi ng niya ay parang cube yung pinaka heatsink niya. So anong size ng heatsink nito? Kung sukat natin. Ang size ng heatsink ng Joson ay hindi umabot ng 5 inches, no? Ayan, no? Ito yung 5. Kulang-kulang 5. Tapos yung pinakalapad naman niya ay mahigit 3. Tapos ang height naman niya ay in inches Ay, baka tumambling. So, ito yung mga 3 inches din yung niya, yung pinakataas niya. So maliit lang kumpara dito sa kumpara dito sa heatsink ng na malaki talaga malapad. Yan. Ganoon din dito sa malapad din yung heatsink niya. So ang design naman kasi nito, ito free air Ito naman kasi ganyan design kasi cube para yung init may buga agad ng pana to. So hindi natin alam kung alin diyan mas maganda. Bahala na kayo mag-opinion mga sir, mga boss. At ang capacitor niya, ang cute. Ang cute ng capacitor niya pero marami. Teka lang, iayos natin Yan. So sinabi ko yung dito, halos same lang pati sa baba. May kaibahan lang to kasi meron siyang module para sa USB. Tapos, natuwa ako dito sa capacitor niya, ang cute. Yan. 1063 volts. Ang liliit. Ilang piraso ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 piraso na So bali 5 sa isang supply, 5 din sa isa. Kumbaga positive negative yan 6 pero pwede naman siyang palitan ng kasi may abang siya Kung gusto mong palitan ng malaki, pwede rin naman. So ginawa lang ni Joson na ganyan. So parang sa isang parang katulad nito, ang katumbas nito ay 5. 5 na 1,000. Yan. So kung pagsasamahin mo yung 1,000, 1, 2, 3, 4, 5, lalabas po ito na 5,000 microfarad kada isa. Ganun din to. So parang isang ganito 5. Pero ito kasi 10,000 to, ganun din sa
10,000 din yun. Dapat ito, 10-10 para maabot niya yung 10,000 microfarad. Kasi pag sinum up mo yun, 5,000 lang yung labas ito. 5,000 microfarad, 5,000 kasi ang nakalagay dito ay 1,000. Ayan. Kung 2,200 sana yan, mas mainam. Pero dahil yan yung design ni Joson, okay na yan. Tapos yung gamit niyang transistor ay yung pinaka-common na sa mga generic na concert. Malabo. 778 at saka D998. Parang ganito yan mga sir, mga boss. Parang ganito yung power transistor niya na gamit. Yan. Na nakalagay dyan. So sa mga generic na concert, yan na makikita nyo. Okay? Yung supply naman niya, tingnan natin, balik na rin natin yung ano. Ilagay muna natin dito yung camera. At babalik na rin natin. Ito yung pinaka-supply niya ni Joson. 31. Ay, tama ba? Ayan, dito tayo para kita. Ayan. 31, 0, 31 volts. So malamang dahil kulay itim, malaki yung chance na aluminum to. Pero kunin natin yung ano, sugatan natin ng konti. Take note nag-i-review lang tayo dito. Wala tayong ano yung cutter ko na pang ano, panghiwa. Mahiwa sana natin, masugatan natin ng konti yung ano, yung pinaka ano niya. Hanapin ko pa pala yung cutter ko para ma-review talaga natin. Hindi ko mahanap kung saan ko nilagay. Mga boss, hindi ko mahanap yung cutter, natabunan siguro. Kalas-kalas kasi tayo ng ano ng amplifier. So sa tatlong to, ang pinakabago dito, syempre itong Joson. Kailan lang ba to? Tingnan natin yung manufacturing date niya. So ayan, 2021 pa lang pala siya Ayan 2021 yung manufacturing date niya. Wala ba dito sa transformer nakalagay? Kung anong year? Wala sa transformer. So saglit na mga boss, pero hindi umaba video na tayo ng ano. Ayan, expected mga boss. Yan. Ayan talaga inaasahan natin. So ito yung mga model na yung Joson ay gumagamit pa ng aluminum na transformer. So sa mga model nila ngayon, sa mga bagong model nila, ewan ko lang. Kasi sabi nila sa Joson, pure copper ang ginagamit nila. Pero itong model na to, aluminum pa yung gamit. Ayan kitang-kita naman na puti yung ano. So no need na talagang ipaliwanag pa. So ito meron tayo dito sa Sakura. Ito mga pure copper to, yung mga ganito. Yung mga ganitong ano. Nakapagbukas na rin tayo nito. Pero para maging fair tayo, magsugat tayo dito, ito. So ayan. Kung mapapansin nyo, ayan kulay dilaw. So pure copper to sa Sakura. Sa concert naman, para maging fair tayo, saan ba tayo kukuha ng ano? Ito. So ayan din. So pure copper din siya. Mapapansin nyo hindi siya puti. Hindi katulad nito. Puting-puti talaga yan. So sa tatlong to, mababa natin. Yung dalawa, pure copper, yung concert at saka Sakura, yung quality,
Yung basta Joson quality ay pure copper, pure aluminum. Pure aluminum, ito pure copper, pure aluminum. Pero ano na yan, understandable na yan mga sir, mga boss. Kasi kumpara sa pricing ng dalawang to, ito sa totoo lang, yung Sakura 5023 US na ganitong model at saka yung concert na ganito. Sa tingin ko wala namang tinitinda na ngayon. Iba na ngayon yung concert ngayon eh. Ah, kumbaga maging transparent tayo. Yung mga bagong labas na concert 502 ngayon, aluminum na rin yung ginagamit na transformer. Yun ang katotohanan. Sa Sakura, hindi pa ako nakikita ng bagong modelo na 5023. Yung walang USB at saka Bluetooth yung ganito. Parang wala na atang tinitinda. Pero, ang sinasabi lang natin, ang layon lang natin dito, bakit tayo gumawa? Mas maganda mga boss, mga sir, yung pyesa noon kumpara ngayon. Saka sa price. Mas mura naman kasi itong Joson. Alangan naman maglagay sila ng pure copper tapos yung presyo nila ganun lang, di ba? So understandable na yan. So ang pinaka brighter side lang kay Joson, may mga feedback kasi. May isang technician na nagpo-post na mas matindi talaga yung galit sa Joson o kumbaga bad trip talaga. Kasi yung mga nare-repair niyang Joson, mga sunog lagi o kung ano mga ano, minsan walang laman. Ito naman ay ang brighter side lang dito. Nag-produce yung Joson ng mas murang amplifier para sa mga tao din na mahilig sa sounds na walang kakayahan bumili ng mamahaling amplifier. Yun ang katotohanan. Hindi lahat ng sound lover ay ay kayang bumili ng mga sinasabi natin na mga mamahalin o mga branded o yung mga high end o yung mga sabihin natin na mas matitibay na amplifier. So itong Joson, ang market niya yung mga tao na gusto rin magka-sounds pero tapos sa budget, understandable na yan. Ang mali lang din kasi sa mindset ng tao o ng buyer ay yung bibili ka na napakamurang halaga tapos nag-iisip ka na super durable, super na super tibay ng amplifier mo o kaya super ganda ng quality katulad sa mga branded ay doon tayo nagkakatalo. Pag nagbumili ka ng mas mura, may dahilan yan. Ganun lang kasimple yun. Kasi marami sa na-encounter ko na bumili ng mura pero naghahanap na kasing tibay ng Halimbawa, yung amplifier mo, tigti 3.5. Tapos yung quality, ang iniisip mo, parang katulad sa tigti 10,000. Di ba hindi naman yun? Hindi naman, walang common sense doon. Kumbaga hindi gumagana yung common sense pag ano. So, okay lang yun kasi yung market naman ni Joson, yung mga At ngayon naman napansin ko naman yung ibang mga model na ginagawa nila, mauhusay naman talaga. Yan. Yun lang yung point of view ko dyan. Kumbaga sa totoo lang tayo. STL. So kung ako personally, bibili ba ako ng bagong Joson na ganito yung laman? Or bibili ako ng second hand na ganito na ipapagawa ko? Kung ako customer, kung ako pa pipiliin, kung kayo may opinion kayo, pwede nyo i-comment sa baba. Kung ako pa pipiliin, bibili ba ako ng bagong Joson na ganito? Or bibili ako ng mga lumang amplifier na ganito? Kung sa akin lang, mas pipiliin ko tong mga lumang amplifier. Di baling may gasgas na yan o di baling bulok na yan o Mas maganda kasi ang mga piyesa nito kumpara dito. Yun ang katotohanan. Tapos, may Bluetooth to yung Joson eh. Itong mga ganito wala eh. Papalagyan ko na lang ng Bluetooth kung sa akin lang. Kung ako lang masusunod, di ba? Pero kung ikaw naman customer, mag-hassle ka pa nito eh. Kumbaga, bibili ka pa tapos ipapagawa mo pa, dodoble gastos ka, di ba? So dito ka na lang, pag nabili mo, gagamitin mo na lang. So kanya-kanyang lang yan, point of view, opinion. So sana nalinawan kayo sa mga sinasabi natin dito. Ang ni-review lang natin dito, ang pinaka-purpose ng review natin ay yung mga undecided o yung mga nagbabalak bumuo ng sounds o nagbabalak magkaroon ng amplifier, makapamili sila kung ano yung mga desisyon nila. So dito kung wala kayong budget tapos gusto nyo may magamit na agad kayo, so dito na kayo, wala na kayong isipin pa. Kasi kung bibili kayo ng mga ganitong second hand, siyempre stress pa yan. Di ba? Nabili yung mas mura, siyempre gagasusan nyo, ipapagawa nyo pa. Pero ang katumbas naman doon, sulit. Pag pinaayos mo naman, depende sa manggagawa ha. Kung tamang technician yung mapuntahan mo, magagawa naman ng tama yan at magagamit mo ng matagal. Pero tandaan natin mga boss, kahit gaano katibay yung mga
amplifier na binibili nyo o yung nasa inyo ngayon, kahit gaano katatag niyan, kung hindi kayo marunong gumamit, kung hindi kayo marunong mag-ingat sa gamit, at hindi tama yung paggamit nyo, kahit sabihin natin original yan, masisira at masisira pa rin yan. So, ang pinakano dyan ay wag abusuhin yung amplifier. Huwag masyadong kargahan ng sobrang daming speaker o kung ano-anong klaseng speaker. Mag-load lang tayo ng tama. So, ano ba yung tama? Para sa akin, 2 speaker lang kada amplifier. Okay na eh. Itong nakikita nyo mga amplifier dito, lahat yan, puro 2 channels lang yan. Kahit sabihin natin may nakalagay dyan na 4 na kabitan, 2 channels lang yan. Left and right lang din yan, mga sir, mga boss. So, extension lang din yung dalawa dyan. Kumbaga, parang katulad nito, ito hindi mo makikita kasi nakalink. Parang ganito, naka-jumper lang din yan, oh. Yan. So, yung output niya, dalawa lang din, oh. Left and right, tapos nagpupunto lang dito yan sa ano. So, yun yung tatandaan natin, mga sir, mga boss. Okay? Sana may napulot kayong aral sa video natin ngayon. Muli, wala tayong sinisiraan dito na ano, brand or ano. Pinapaliwanag lang natin yung tama at sana makatulong sa mga undecided na makapagdesisyon kung ano yung amplifier na bibilhin nila. Maraming salamat mga boss at nauubusan na ako ng hininga at pati yung lalamunan ko makati na. God bless po sa ating lahat.